To be fair, Emma really put in a lot of effort in her multimedia presentation to promote Miss Grant's activities. Even her outfits were well thought out. I just hope she gets what she truly deserves. It's just a bit sad, hoping for the best. So ito po ay comment ng ating netizen dito sa social media na kung saan ay nadidismaya siya sa resulta ng sponsorship award dito sa Miss Grand International tonight, October 6. So mga kapolitika kasi base dito sa sa inilabas ng Miss Grand, ang nanalo po bilang winner dito sa sponsorship award ay itong si Miss Grand Venezuela. So at kasama sa top 5 finalist itong si Indonesia, si Thailand, Peru at si Czech Republic. So ang iba sa ating mga netizen ay nadidisappoint dito sa resulta dahil kita naman dito sa social media ni Emma na hindi siya nagkulang sa pag-promote ng Miss Grand, and in fact dito nga sa engagement ng kailang social media is makikita natin yung engagement kay Emma sa mga reaction, sa mga comment. So how come na hindi daw siya napasali dito sa top 5? So base sa comment ng ating mga netizen ay palaisipan at nagulat sila kung bakit wala sa top 5 itong si Emma Tiglao, gayong hindi naman siya nagkulang at grabe man ang engagement niya dito sa social media at even doon sa post ng MGI dito sa kailang social media platform. So marami ang tatanong kung ano ba ang nangyari, bakit wala si Emma Tiglao, at dito ay sinasabi nila na nangangamoy cooking show na daw itong MGI 2025. So bibigyan natin ng reaksyon at ang ating opinion mga kapolitika base lang din doon sa mga comment at yung ating personal na pananaw. So unang-una dito daw sa sinasabi nila na sponsorship award is ganun din naman dati kay CJ Opiaza. So wala rin siyang award dati kasi doon sa previous, diba, sa sa talent is wala itong si Emma, and din dito sa sponsorship is wala rin itong ating candidate sa MGI 2025. So the same case lang din, the same scenario doon kay CJ Opiaza last year 2024 na kung saan ay wala siya sa mga pa-award ng organization. Pero ito daw kasing sponsorship is pili daw ito ng sponsor mismo kung sino yung kanilang bibigyan ng award as a winner. Okay, so yun po ang basis doon. At isa pa, hindi naman ito yung magdedetermine ng maging winner. Siguro merong points pero not totally na ito talaga yung magiging winner, kasi sinasabi natin na itong si Venezuela ay isa sa pinakamalakas ngayon na representative dito sa Miss Grand International 2025. So kung ibibigay man sa kanya ang corona, I believe na walang question doon, kasi na panood at nakita nga natin paano makipag-communicate itong si Venezuela at naman siya, straightforward naman siya pagdating sa Inglesan, at the same time yung kanyang confidence mga kapolitika, at maganda rin itong pambato ng Venezuela. So I believe na pasok ito sa standard ng MGI. So tayo siguro i-lower na lang natin po yung ating mga expectations, at kung mapasama man si Emma Tiglao dito sa top 5 ay magpasalamat na po tayo. Okay, pero ganun pa man, siguro marahil ang mga Pinoy ay mataas talaga ang standard pagdating sa mga beauty contest. Gusto kasi natin na mismong doon sa competition koronahan yung ating candidate mga kapolitika, at hindi lang tayo second option, kasi ito yung nakaka-dismaya rin dito sa case ni CJ. Although meron tayong corona sa MGI, it's just that na-dethrone lang po yung yung totoong winner. Tapos tayo kumbaga pinulot natin yung titulo. So yun ang dating sa ibang mga Pilipino, kung kaya gusto nila ay mismong sa competition koronahan ang ating candidate para maniwala tayo dito sa mga sinasabi ni Nawat, or else talagang masasabi natin na ginagamit lang ang Pilipinas para sa engagement. So bino-voice out natin ito para na rin ipagtanggol ang ating kababayan, at the same time bilang suporta dito kay Emma Tiglao, at bino-voice out rin natin kung ano yung mga komento, opinion at mga pananaw ng ating mga kababayang Pilipino dito sa mga nangyayari ngayon sa MGI. Well, anyway mga kapolitika, hindi pa naman ito yung una at huli na kung saan is magpapakitang gilas
ang ating representative na si Emma Tiglao. Abangan po natin sa mga sunod na competition, most especially dito sa swimsuit, sa evening gown at sa preliminary. Okay? So I believe ngayon sa aking personal na pananaw is meron nang napipisil na winner itong MGI, pero siguro ay mga 60% ako ay kumbinsido na meron na silang winner or na napag-iisipan na ipapanalo nila dito sa kailang edition ng MGI 2025. Okay? So kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa di umano'y pagkadismaya ng mga Pilipino dahil wala sa top 5 itong si Emma Tiglao dito sa mga sponsorship award. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.